Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Inunin po muna natin yung ating mga nasa likuran. Batiin po natin na magandang umaga. Yan. Talagang magandang umaga dahil kanina medyo umuulan at nung medyo malapit ng mag 9 or 8 tumigil. So, talagang ang Diyos ay mapagpala. So, para po sa ating panimulang gawain, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Diyos naming Ama mapagpala sa lahat. Maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa mapagpalang isang linggo na ang lahat ng aming nagawa at lahat ng aming ginawa, Panginoon, ay dahil sa habag at biyaya mo. Salamat sa pagmamahal mo dahil kami naririto at patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. Salamat din, Panginoon, dahil may araw ng linggo upang ihayag namin ang lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. Katagumpayan man ito, Panginoon, mga pagsubok man ito, Panginoon. Ito yung halaan upang kami mas lalo pang lumapit at magtiwala sa iyo. Kaya kami naririto, Ama. Ito ay bunga ng pagpapala ng buhay mo sa bawat isa sa amin. Kaya kami, Panginoon, ay humihingi rin ng tawad sa lahat ng aming nagawang pagkakasala sa iyo, sa isip, sa salita, at sa mga gawa, Panginoon. Maging sa mga maliliit na bagay na aming hindi nagawa or nababaliwala. Dalangin namin, Ama, na ikaw po ang Diyos na siyang tumulong sa amin upang patuloy namin magawa ang nararapat bilang iyong mga anak. At sa oras din po ito, Panginoon, itinataas ka namin, papupurihan, aawitan, sasambahin, pasasalamatan, dahil ang lahat na ito'y karapat-dapat namin ibigay sa iyo. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran na wala pa rito. Sa iyong mga kamay, patuloy namin sila inilalagay upang dalhin mo sila, Panginoon, ng kayapa at ligtas dito. At kung mga dahilan man na hindi sila makakarating, ikaw pa rin ang Diyos na sa kanila patuloy na magbibigay ng katatagan at patuloy na kapahayagan na ikaw ay nariyan para sa kanila. At sa mga muna, Panginoon, ang praise and worship team, dinadalangin namin, Ama, na patuloy mo silang gamitin ng may kabanatan sa kanilang puso na ikaw ang kanilang pinaglilingkuran dahil ang lahat ng ito ay pinagkatiwala mo rin po sa kanila. Ganun din, Panginoon, na aming mensahero na si Pastor Romy, patuloy mo siyang balutan ng iyong kapangyarihan at kabanalan upang ang mamumutawi sa kanyang mga labi, ito'y nagmumula, Panginoon, sa iyo at sa gabay ng iyong banal na Espiritu na siyang magiging daan ng habang kami narito sa mundo nito, Panginoon, ng salita mo lamang, Panginoon, ng aming panghahawakan at pananaligan. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin at sa mga pagsubok na binigay mo sa amin. Salamat dahil pinatatatagin pa mo. At ang ito, Panginoon, ay aming idinadalangin at patuloy na kikilalanin ng iyong banal na Espiritu ang siyang mamumuna sa amin upang ihayag, kadakilaan at katapatan mo sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa natatanging pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Magandang umaga po muli. Morning po. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Yan. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Ipapawalakan po tayo ng ating praise to worship.
Kami nag-aalala, puso'y halong sigla, sabay sa'yo'y sumasamba. Sa bawat taon na lumipas, ikaw ang siyang lakas, pag-ibig ko'y sadyang wagas. Sa bawang panahon ng iyong gabay, O Diyos ay naroon. Pagpapala mo'y wagas, ito'y walang
Okay, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Morning. Good morning, good morning. Tunay na isang kagalakan at isang pagpapala ang sama-sama tayong manalangin, lumapit sa ating Diyos at awitan siya. Okay, ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pananalangin para sa mga bata. So, yung ating pong mga bata dyan, maaari po natin silang papuntahin dito sa harapan upang atin silang ipanalangin sa ating Diyos Ama. Diyos naming amang dakila, aming amang mapagmahal, mapagpala at nag-iingat sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na binigay niyo sa mga batang ito. Salamat sa gabay na siyang binibigay niyo sa kanilang mga magulang at mga tagapangalaga, Panginoon. Patuloy po niyo kami bigyan ng talino at karunungan upang amin silang mapalaki at maturuan ayon lamang sa sinasabi ng iyong salita, ayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Dalangin namin ang kanilang tagumpay hanggang sa kanilang paglaki at naway manatili ang kanilang banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. At maging servant niyo po sila hanggang sa kanilang paglaki. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa buhay at pagpapala sa mga batang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Tayo naman po ay dadako sa pagkuha ng mga kaloob. At muli, sama-sama po tayo magpasalamat sa ating Diyos dahil tayo naging bahagi ng gawain ito. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama naming mapagpala, Diyos na pinagmumulan ng lahat ng aming tinatamasa sa aming buhay. Hindi po kami magsasawang magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ibinibigay niyo sa amin, sa aming buhay, sa talino, sa kalakasan, Panginoon, at sa anumang mga material na bagay na pinagkakaloob niyo sa amin. Naway patuloy namin magamit ang anumang mga pagpapala o blessings na binibigay niyo sa amin upang maging mabuting patotoo kami sa mga tao sa paligid namin. Magamit namin ito upang marami pa pong mga tao makakilala sa iyo. Ganun din po sa mag-iingat ng mga offerings na ito. Igay niyo po siya, pati rin po yung mga coordinators o nag-i-implement ng mga proyekto sa simbahang ito na ma-maximize po namin ang anumang mga makukuha namin kaloob para po lamang sa ikalalago ng iyong gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. And, para po sa ating mga announcements, syempre po, ayan, pwede niyo pong i-email ang iyong suggestions, prayer requests, concerns, and appreciations sa ating official email at Mateos Evangelical Church at gmail.com. Okay po. Yan ang ating Facebook page, PEC Paderos Evangelical Church, at yung ating official GC, PEC Group, Pogi and Magaganda. Ayan. Okay, sa ating mga birthday celebrants, from June 16 to 22, batiin po natin sila. Okay po? Una po, June 17, Penel Razon. Bukas, no? June 18, Kuya Wally Alcantara. June 20, si Mark Quintos. June 21, Minang Marilyn Malaso. June 21, Ronnie Olca. June 22, Mark Bon Tabora. Okay? And gusto ko lang pong idagdag po, no? June 21, bukod sa birthday po na ating minamahal na Ate Marilyn, Ninang Marilyn Alaso, asawa natin maging pastor, binabati din po natin sila sa kanilang wedding anniversary sa June 21 po. Okay po. So, kung wala na tayong mga additional announcements, tatawagin ko na po ang ating bibigay na mensahe sa umagang ito. Walang iba kundi ang ating pastor, Pastor Romy Olaso. So, sino po dito yung binati niya yung tatay niya ng Happy Father's Day? Sino po rito?
Wala pa. Yung Happy Father's Day, bumati ka sa tatay mo o sa lolo mo ng Happy Father's Day. Sino po? Wala. Ayun. Nandiyan pa ba yung father mo? Sa Paranaque. Binabati mo through cellphone. Okay. Anong binati mo? Anong sinabi mo sa kanya? Happy Father's Day. So, Happy Father's Day. Pero alam niyo ba, kung isa yung pagbati na yun is talamak na. Ha? Ang tanong, happy kaya si tatay mo sa pagbati mo sa kanya ng Happy Father's Day? Happy ba kaya? Tanong, isipin po ninyo, kayo mga bumati, talaga kayang happy si father mo sa pagbati mo ng Happy Father's Day? Happy kaya? No. Kasi pag-usapan po natin ngayon is ang pagsunod, sumunod. Alam niyo ba, ang ating Ama ang unang-unang binigyan ng karunungan at galing ng tungkol sa salita ng Diyos. Sila po, no, yung ating mga magulang. So, again, yung pagbati po ng Happy Father's Day is masarap po yun, naalala ka. Lalo na kung may sinabing Happy Father's Day, tapos binigay na regalo sa'yo. Okay yan. Kaya lang, meron mga bagay na gusto ng tatay natin na maging masaya. Hindi lang siya, kundi tayo. No? Kaya titingnan natin ngayon sa araw na ito, ano ba yung ibig sabihin ng Happy Father's Day? No? Titingnan po natin o isa-isahin natin. Pero bago tayo pumalaot, hingi muna tayo ng tulong sa ating Ama na nasa langit na tutulong sa atin. Ama, maraming salamat. Dahil kahit kailan, hindi ka nagkulang. Lahat ng kailangan namin pinagkaloob mo, lahat ng mga bagay na makakatulong sa amin para sa aming paglago ay ibinigay mo. Kasi nung gusto mo, maging happy kami. Pero hayaan niyo po, Panginoon, na sa umagang ito, makita namin, kami pinapasaya mo, how about you? Napapasaya ka ba namin? Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa simple mensahe na pag-uusapan namin ngayon, maging bukas ang aming isipan, aming puso, sa pagtanggap ng katotohanan, ano nga ba yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Kasi ito, Panginoon, ay hindi lang tuwing ganitong okasyon, gusto namin maging masaya ka. Gusto namin sa buong yugto ng buhay namin maging masaya ka. At alam mo namin, sa pag-aaralan namin ito, magiging daan para mabuksan ang aming isipan, aming puso sa katotohanan kung paano ka ba mapapasaya sa lahat ng aming gagawin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Meron tayo. Hindi gumana yung video. Wala. Hindi po gumana yung video. Dapat meron po tayong video yung sumasayo po ako. Buti na lang hindi po gumana. No, hindi po gumana. Hindi talaga gumana. Kahit pilitin. Kahit pilitin daw po. No? Talagang hindi makikita yung mga TikTok ko po. Hindi nyo makikita. No? Tingnan po natin dito sa Kawikaan 1:7. Tingnan po natin. Ano sabi dyan? Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Tingnan niyo po. Ang unang-unang binigyan ng karunungan, kaalaman, ay ang ating mga magulang, ng mga tatay. Nung sinulat po ito, panahon po ito nila Haring David, nila Solomon, at ni Moises, itong sa Kawikaan. So, ibig sabihin, yung konsepto noon ng pagsunod ay nanggagaling unang-una, ginagamit ng Panginoon, yung mga magulang. Kasi sa panahon natin, iba na po panahon natin. Kasi minsan, yung mga anak ang unang nakakilala kay Lord. Tama ba? Na parang kagaya mo sa kaso po nila Katoni. Di ba unang nakatanggap po, tumanggap sa Panginoon sila, si Bon, tsaka si Tinay. Tapos na-invite po nila kayo rito. Pero during those times, no, ang unang-una talagang binibigyan ng karunungan at kaalaman para sa salita ng Diyos, ang ating mga magulang. Kaya itong konsepto pa na pag-uusapan natin, no, sinabi dun sa Genesis 1:7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mambag ang aral at mga saway. Sino mo rin yung mga alam na willing kang pasaway sa O talagang pasaway ka?
na kapag may mali ka, hindi ka nagmamaktol pag napagsabihan ka ng nanay at tatay mo? Wala. So, ibig sabihin, meron tayong maktol na ugali. Yung nagdadabog. Kung katabi mo yung anak mo, medyo kurutin mo ng konti. Anak pa, ikaw ang pinag-uusapan. Pwede mo kurutin. Kung konti lang, kapraso lang. O, kapraso lang. Tingnan mo natin, unang-una, letter A, para matuwa si nanay o si tatay sa panahon ito, itong gawin natin. Unang-una, makinig sa sinasabi nila. Kawikaan 1:8-9. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Totoo po yan. No? Mahirap po pag hindi tayo nakinig sa ating mga magulang, baka ibang korona ang mailagay sa atin. Ano ba yung klase ng korona? Yung nakahiga ka? Ibang klase ng korona yun. Pero yung sinasabi, korona sa ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Bakit karangalan? Bakit karangalan? Nagtapos po na ang mga kabataan ng ito, katatapos ng graduation. Nakita ko po kung gaano kasaya yung mga magulang pag tinatawag yung anak. Di ba? Tayo, mga nanay, mga tatay, di ba pag tinawag yung anak mo na mayroong karangalan, di ba tuwang-tuwa ka? Parang sinabi mo, ay, salamat, hindi na sayang yung ginawa kong pagtuturo, pagpapagal. Salamat na lang yung anak ko nakikinig pag sinabi ko, alas 8 ng gabi, matulog na, para kinabukasan, mayroong lakas, mayroong talino. So, mayroong karangalan. No. By the way, sino po dito yung mga kabataan na nagkaroon ng karangalan? Ito to po. Kasi ihahagis po namin kayo mamaya. No, ihahagis natin pataas. No? Hanggang dito lang, hindi ahagis po doon sa magkubo. Tama! Nanay, tatay, ay si yung anak ni Maria, ano kayo pakiramdam niya ng tatay at ng nanay? Masaya. So mamaya may pakain yan. Sama kami Then Father's Day ngayon, baka may pakain, sama kami. So ibig sabihin, nandun po yung karangalan. Pero ano po ba ninyo? Noong unang panahon, nung binabasa ko ito, hindi mo pwede na hindi mo parangalan o igalan ang tatay at nanay mo. Alam mo ba niya kung bakit? Tingnan po natin. Dito sa Deuteronomy 21:18-21. Sabi rito, makinig po kaya mga anak kung matigas ang ulo at suwain ang isang anak at ayaw makinig sa kanyang mga magulang, sa kabila ng kanyang pagdidisiplina, siya ay dadalhin ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at ihaharap sa pinuno ng bayan at sasabihin nila, matigas ang ulo at suwain ang anak natin ito, ayaw makinig sa amin, siya ay lasengko at dinulus na yung aming kayamanan. Tingnan po natin kasunod. Pagkatapos, babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ganyan ang gagawin sa mga masasamang tulad niya. Mapapabalita mo sa buong Israel na matatakot sila tumulad doon. Tingnan po ninyo yung parusa noon. Pag hindi mo ginalang ang tatay mo, pwede kang dalhin sa punong bayan at ikaw ay babatuhin hanggang mamatay. Ang lipit ng batas noon, ngayon hindi Yung anak mo, pinigyan mo pala ng tiger look tatawag lang agad. Inaabuso mo ako ng nanay at tatay ko. Patayin ka, darating ngayon yung DSWD. Dadamputin ka, huhulihin ka. Tinignan mo pa lang Tinignan mo pa lang. Noon, biruin nyo, pag hindi ka sumunod sa tatay at nanay mo, ano sabi? Babatuhin ka sa buong babatayin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Pailan kaya natin ngayon ito? Siguro ang matitirang anak. Ubos. Ubos. Ganyan po kapagsik noon. Ganyan kalupit. Pero kung bakit? Mapapabalitay mo sa buong Israel na matatakot silang tumulad doon. Hindi mo dahil mabagsik, hindi dahil mabagsik yung tatay natin nasa langit. Kasi gusto niya, malaking bagay po na gusto ng ating Panginoon na yung respeto sa tatay hindi mawawala. Of course, dapat yung tatay karespeto rin.
Baka naman yung tatay, hindi ka respeto. Hindi ka nga tanong. Pero, again, wala namang sinabi rito na pag hindi ka respeto yung tatay, is pwede mo nang sagot-sagutin. Walang ganun. Kahit na sino pa yung tatay mo, mag-aabay ka pa rin sa kanya. Kasi during those times, yung mga tatay, sila po yung nakikinig ng salita ng Diyos, sila yung binibigyan. Kaya kung ito, tatay ka, sa panahon ito, na hindi ka nakakakuha ng mga salita ng Diyos, wala kang itinuturo, mananakot din po tayo dyan. Tayo mga tatay, malaki po yung responsibility natin. Vice versa naman Kung may responsibilidad yung tatay, may responsibilidad din po yung mga anak para sa tatay. Ngayon, tanong ko sa inyo, ano ba yung sinasabi natin sa mga tatay natin kapag ganitong panahon? Happy Father's Day. Ang tanong, nakikinig ba tayo sa sinasabi ng tatay natin? Mga tatay, happy ba tayo pag yung anak natin sumusunod sa sinasabi natin? Happy ba tayo? Mga tatay, happy ba tayo pag sumusunod yung mga anak natin sa atin pag may sinasabi tayo? So of course, happy tayo. Ibig sabihin, yung magiging tatay mo, nararanasan mo. Pero kapag hindi sumusunod yung anak mo, happy ka ba? Tapos babati ka ngayon, Happy Father's Day. Ang tanong, nakikinig ka ba? Sabi mo ngayon sa tatay mo, sabi mo, tay, gusto ko, happy ka. Happy ka, gusto ko. Pero tanong, nakikinig ka ba? Kasi kung hindi ka nakikinig, hindi mo napapasaya yung tatay mo. Tama ba, mga tatay? Mga tatay, di ba masarap ang saya natin pag sumusunod yung anak natin? Ang saya natin. Lalo na pagdating ng graduation, sasabitan mo na, tama may corona may medalya sasabitan mo ngayon, dahil nag-aral na mabuti, dahil nakinig sa sinasabi mo, nung pagdating ng 9 o'clock, wala nang cellphone, mag-aaral na. Kaya. Kaya pala yung mga po sinasabi. Dito sa PEC, pag dito ka, nag-church ka rito, tinanong mo ang ating Panginoon bilang sariling Panginoon at Pagligtas, dapat, kung ikaw ang estudyante, umaangat ang buhay mo. Umaangat yung level ng pag-aaral mo. Bakit? Kasi kasama mo na si Lord, nag-aaral ka pang mabuti. Sabihin mo nga ulit ngayon sa tatay mo, gusto ko, happy ka. Nasasabi mo ba yun, nagagawa ba natin yun? Ito pala, ewan ko lang kung nasasabi ko ng ibang mga tatay. Ako minsan nasasabi ko sa sarili ko nun, makapagtapos lang ng pag-aaral ng mga anak ko, may laban na, pwede na akong mamatay. Ewan ko lang, may mga tatay yung mga ganyan. Yung mga tatay, ganyan tayo. Makatapos lang ng pag-aaral yung anak ko, may magandang future, pwede na akong mamatay. Pero sa totoo na, pag nakatapos na, nakapagtatrabaho na, biglang pagawin, Lord, huwag muna. Kasi alaga ko pa yung mga apo ko, biglang nagkaroon ng extension, hingin ng extension. Tama ba, mga tatay? Ganun po yung, sa akin po personally, ganun po yung sa akin pwede na ako mamatay pag yung mga anak ko nakatapos, nakita ko maganda na yung future. Yan, pag nakita mo na yung apo mo, Lord, extension muna, dahil alagaan ko pa yung apo ko. Ganun po yung mga tatay. Of course, yung mga nanay, ganun din. No? Ganun din. Gusto natin na extension. Again, kung katabi mo, yung tatay mo ngayon, sabi mo, Happy Father's Day po. Sige, ba't sabihin mo, kamaya? Happy Father's Day po. Ang tanong, happy ba siya sa'yo? Happy ba siya sa'yo? Di ba? Dapat yung tatay, tatanong mo, paano magiging happy sa'yo? So, nakikinig ka ba? So again, kailangan nakikinig sa sinasabi nila. Pangalawa, tingnan po natin, sabi dyan, makisama sa mga masunurin sa Ama. Malaking bagay mo ba yung kung sino yung kasama mo, nagiging ganun ka? Pag ang tropa mo, palasagot doon sa kanyang magulang, palagi mo kasama, maniwala ka, magugulat ka, magiging ganun ka rin. Sa totoo po, kung sino yung palagi mo kasama, nahahawa ka. Mabuti sana kung ikaw ang makakahawa. Kung lima sila na puro ganun, patay ka dyan. Ikaw ang madadala yan, hindi mo madadala, ikaw ang madadala yan. Kaya sabi, makisama sa mga masunurin sa Ama. Kawikaan, 1:10-12. Aking anak, sakaling mga akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggi
tanggihan mo sila. Yan, teka, balikan natin. Yun ang sinabi ng tatay. Di ba? Aking anak, akitin ka ng mga kapasalan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Ang tanong, sino ba yung mga kabarkada mo ngayon? Sino yung mga palagi mong kasama ngayon? Dinadala ka ba doon sa paggawa ng mali? Yeah? Sino pa sa inyo nakapag-aral ng high school? Ayan, lahat tayo. Naalala ko noong high school po ako, ang kaklase ko nung first year at second year, mababait. Kasi higher section eh. Kasi, ano lang po ako, sa public school lang ako. Pagdating ko ng third year, pero first year, second year, ang bait ko ha. Yakap eh, ang bait eh, no? Ang bait ko noon, bakit? Ang mga kasama ko, puro nag-aaral. Puro matataas ang grade. Hindi tumaas din ang grade ko. Hindi dahil sa matalinaw ako mayroon kasi matalinaw, mayroon matalinaw. Ano yung matalinaw? Malinaw ang mata sa pagtingin sa sagot ng klase. Pero yung mga klase ko talagang matalino, nakakahawa. Di ba? Pag ang kasama mo palaging pala-aral, ano mangyayari sa'yo? Mag-aaral ka rin, mahihiya ka. Kaya lang ang problema, pagdating mo ng third year, ayun na, doon na pumasok, ang naging tropa ko naman, naging kaibigan ko, kaklase ko, puro mga salbahe. Puro salbahe. Bakit ko nasabing salbahe? Nag-i-skip na kami ng klase. Kasi doon sa magsaysay po, tumatanong pa kami ng bakod. Bakit gano'n? Yung kasama mo gano'n eh. Mahahawa ka talaga. Mahahawa ka talaga. No? Di ba nakakahawa po yun? No? Sino po sa inyo nakatira sa ibang lugar? Nakatira ka sa ibang lugar? Yung nakalayo ka sa bahay ninyo, di saan doon ka natira? Ay, malapit. Yung probinsya. Sorry. Yung probinsya. Bakit probinsya? Ako lang ang pala yung mga nasasabi ito. Pag ang kasama mo, puro, kagaya ko sa akin, napatira ko ng Cavite ng 2 buwan lang yan. Napatira lang ako ng 2 buwan, yung intonation ko, pananalita ko naging iba. Parang ganito. Isa sa mga nasa. Halimbawa, sa akin po, nakain ka na ba ng isda? Siyempre, nakarinig ng gano'n, nakain ka na ba ng isda? Pag binasa mo, kinain ako ng isda. Pero sa totoo lang, taga Batangas po, di ba? Sa Batangas, gano'n sa Batangas. Kasi yung Cavite mo sa Batangas, sa Laguna, parang isa yung way ng pagkasalita. Nakain ka na ba ng isda? Sabi ko, noong una nga sa akin, kumain ako ng isda. Yung pala, ibig sabihin, kumain ka na ba ng isda? Hindi mo mapapansin yung dialect nila, mahahawa ka. Pati yung magugulat ka, naging ka na. No? Nagiging nakinisagtang palagi meron ng Kaya masabi niya dito, sakali mang akitin ka ng makasalanan, huwag kang papayag. Tanggihan mo sila. Utos mo yan ng tatay. Pangalawa, tingnan mo natin. Sumunod. Kung sabihin nilang halika, tayo mag-abang. Bilang katuwa ay daluhugin ang mga walang malay. Nangyayari po yan, lalo sa mga kabataan. Kung sino kasama mo, tirahin natin yan, tropahan natin, malbanatan natin yan. Nangyayari yan. Di ba? Nangyayari. Ano ba? Sila'y ating dumugit, walang awang papatayin, at sila'y matutulad sa patay na ililibing. Diretso. Dinigyan niya, aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama, umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. So again, sinasabi po dyan, na huwag daw tayong makikisama dun sa mga tao na dadaling tayo sa hindi maganda. Tinuturo ba yan ng tatay o hindi? Tinuturo yan ng tatay. Pero ang tanong, nakikinig ba tayo? Ginagawa ba natin ito? Na huwag tayong makisama dun sa mga mali. Kasi kapag hindi mo masasabi ng Happy Father's Day. Hindi sila magiging happy. Tama ba mga tatay? Happy ka ba pag nakita mo yung anak mo nakakulong? Happy ka ba nun? Happy ka ba pag nakita mo yung anak mo napatrobol at ikaw ang umaawat? Happy ka ba nun? Hindi ka happy nun. Ang tatay hindi, ewan ko na kung tatay ka na, yung anak ko nakipag-awit, galing yung anak ko. No? Binigyan niya yung isa, binigyan niya ng kaliwa, binigyan niya ng kanan. Nasaan na yung anak ko? Nakakulong.
Oh, matutuwa ka pa nun? Tapos dapat ka, Happy Father's Day. Eh, dati yung anak mo wala. Hindi masaya yun. Tama ba? Hindi masaya yun. Ang masaya, pagkasama mo yung anak mo, sumusunod sa'yo, ginagawa yung tama, yun ang Happy Father's Day. Yun ang masaya. Diba? Tapos magugulat tayo, bakit gano'n? Oh. Again, vice versa po yan, ha? Malaking responsibilidad natin mga tatay. At tayo mga anak dapat sumunod sa sinasabi ng tatay natin. Sumunod tayo. Para talagang magkaroon ng meaning yung Happy Father's Day. Kasi nakakahinayang eh. Sasabihin mo, babatiin ni tatay mo, Happy Father's Day. Ang tanong, nakikinig ka ba? Tapos pagkasabi mo ng Happy Father's Day, ayaw mo naman sumunod sa pinapagawa sa'yo. Ayaw mo umiwas sa mga tao na sinasabi ng tatay mo na huwag mong samahan. Sinasamahan mo pa rin. Tapos sasabihin mo, Happy Father's Day, parang hindi totoo. Parang hindi totoo. Kasi pag sinabing Happy Father's Day, sundin mo kung ano sinasabi ng tatay mo. Of course, pagka mali yung sinasabi ng tatay mo, huwag mo gawin. Happy Father's Day. Again, kung katabi mo kayong tatay mo, sabihin mo, Happy Father's Day. Parang ayaw. Kasi hindi naman niya napapahappy yung tatay niya. Batiin mo. Happy Father's Day. No? Pangatlo, tingnan po natin. Letter C. Laging tandaan ang mga utos. Sino po rito yung mga anak? Sino po dito mga anak? Palagi mong naalala yung utos sa tatay mo? O naalala mo lang yung sinturon? O naalala mo lang yung hindi ka bibigyan ng baon? Sana naalala natin yung mga utos ng tatay natin. Tingnan po natin, Kawikaan 3:1. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Kaya na palagi nagsisimula sa tatay eh. Lahat ng aking utos sa isipan mo, italim. Italim, ilagay. Para palaging maalala. No? Upang araw mo'y tumagal, humaga ang iyong buhay at maging masagana ka sa lahat ng kailangan. Again, sinabi dito, no? Huwag mong limutin. Ang tanong, pagkasama mo yung mga kaibigan mo, natatandaan mo pa ba? Ano sabi ng tatay? Anak, mag-message ka kapag pumunta ka, sumama ka sa tropa mo. I-message mo ako kung nasaan ka. Bakit kaya sinasabi ng tatay mo? Para puntahan ka na kagad? Hindi. Nag-aalala siya sa'yo, baka mamaya kung mapahamak ka. Lalo na nalaman niya, ang kasama mo si Bandong. Kilala mo ba si Bandong? Hindi na kilala si Bandong. Kasi po si Bandong ay isang bayawang. Kwento po yan ng mga noong panahon pa. Si Bandong. Si Bandong ay isang masamang nilalang. No? Isang masamang nilalang. Again, tandaan ng utos. Sinabi ng tatay mo na kapag ikaw ay aalis ng bahay, magsabi ka. Hindi ka nagsabi. Natandaan mo ba yung utos? Hindi. Sabi ng tatay mo, mag-aral kang mabuti. Sinunod mo ba? Hindi. Bakit mo hindi sinunod? Hindi mo tinandaan ang utos. No? Kaya huwag kang magtataka kung biglang may mangyari sa iyo hindi maganda. Ano sabi dyan? Upang araw mo'y tumagal. Sino po rito gusto tumagal ang buhay mo? Salamat po sa nandito. Ito para ano. Ulitin ko pa ha. Sino po dito gusto niya tumagal ang buhay mo? Sundin mo yung tatay mo. Nanay mo. No? Sino po rito gusto maging masagana ang kanyang buhay? Sa lahat ng pangangailangan. Lahat po tayo. No? Hindi ka na kailangan tumira ka sa masagana. No, Aris? Para maging masagana. Hindi yon. Ang para maging masagana ka sa lahat, sundin mo yung sinasabi ng tatay mo. Ano ba yung palagi sinasabi ng tatay mo? Mag-aral kang mabuti. Ewan ko lang. Meron ba tatay dito na nagsabi, anak, huwag kang masyadong mag-aaral. Maraming nasisira ang ulo pag nag-aaral mabuti. Ewan ko lang. Meron ba tatay na gano'n? Palagi sinasabi ng tatay, mag-aral kang mabuti. Again, mga anak, hindi rin ibig sabihin pinaparusahan ka ng nanay ng tatay mo kapag pinaguhugas ka ng plato. Ang pakiramdam kasi ng iba, pag pinaguhugas sila ng plato,
Sila na pinakakawawang nilalang sa buong mundo. Ikaw, anak, willing ka bang maghugas ng plato kahit hindi ka sabihin ng tatay mo? Yan, meron nagkaganon. Tuwan-tuwa sigurado ng tatay mo ngayon, sana naiiyak ng tatay mo kung nakita ka ngayon dito. No? Bakit po? Akala ng iba, is pinahihirapan. Akala. So si tatay wala nang ginawa kundi mag-utos. No? Kaya gusto ko palagi nasa trabaho ito para di ako nakikita eh. Ako ang nakikita. Laging gano'n, no? Para pakipiling mo, ikaw nag-iisa kang anak eh. Sino makikita ng tatay? Nag-iisa kang anak. Gusto mo may makikita iba, yung nag-iisa kang anak. No? Pero alam niyo po, ito pala yung pong sinasabi ito. Uulitin ko lang po. Nung una, gano'n din ako. Ang akala ko yung nanay ko, pinahihirapan ako walang magawa. Pero pag tumanda ka na, mga bata, makinig kayo, lalo kayo mga bata. Pag tumanda ka na, marirealize mo na masarap palang matutong maghugas ng plato. Masarap palang matutong maghugas ng baso, ng tinidor. Masarap palang maglaba. Maano mo yan? No? Kung hindi ako tinuruan ng nanay ko, wala akong alam. Kaya kayong mga bata, kabataan ngayon, pasalamat kayo kay tatay, kay nanay, kapag kayo ay tinuturuan maghugas ng plato. Pag kayo tinuturuan na mag-aral na mabuti. Kasi, tatanda at lilipas din kami. Mga tatay at nanay. Mawawala kami. Ano ngayon ang panlaban mo pag hindi ka ano? No? Lalo yung mga babae, no? Kababaihan. Tandaan natin, pag nag-asawa ka, hindi ka marunong magsaing, baka hinumpasan yung asawa mo yung kaldero o ng binan mo. Nakikitira ka, hindi ka marunong magsaing. 3 beses ka nagsaing, puro hilaw. Yung pang-4, sunog naman. Saing na lang yan, ha? Gumamit pa ng rice cooker yun. Nasunog pa rin. Anong klaseng ano to? Tama? Di ba kung isang dilang natin na ano to, akala natin inaano lang natin, binabali mo lang natin. Pero sayang eh. Sayang yung mga tinuturo sa atin. No? Kaya na dapat, alam niyo po, palagi ko sinasabi ko, tinan niyo mo mabuti yung sarili po ninyo. Hawakan niyo po ngayon. Sino po dito dalawang tenga? Dalawang tenga. Tinan niyo, hawakan niyo, baka naman isa lang yung tenga niyo. Hawakan niyo, dalawa. Congratulations. Dalawa tenga mo. Kasi sabi nga di ba makinig sa sinasabi. Kaya tayo binigyan ng dalawang tenga para marinig natin ng gusto kung ano yung sinasabi ng tatay at nanay natin. Hindi po tsamba yan. Wala po tsamba. Talagang yan ang design ng Lord. No? Kaya nga isa lang yung bibig eh. Para less talk, less mistake. Ganun mo nga ano, pag tinignan mo lang yung sarili mo eh, bakit dalawa yung mata mo? Pag nawalan po tayo ng tenga, ano mangyayari sa akin? Mag-isip po kayo. Nalabo pa din. Yung nalabo daw pa din. Bakit daw nalabo? Walang magsasabitan ng salamin. Yun ang sabi. No? Walang pagsasabitan ng salamin, kaya lalabo daw yung mata. Ay, lalabo ang mata. Hindi hina yung tenga. No? Pero totoo, ang ganda ng design ng Lord. Di ba? Ang ganda ng design ng Lord. Gusto niya nakikinig tayo ng gusto. Kaya nga ginawang, subukan niyo pong makinig ngayon sa akin. Takpan niyo isang tenga niyo. Yung kanan. Makinig ka. Naririnig mo ba ng gusto? Ang hirap, ano? Kaya pala ginawang dalawa para balance. Ganun po katindi yung Diyos natin. Ganun po kabuti yung Diyos natin. Kaya sinasabi niya, makinig tayo. Hindi mo pwedeng hindi ka makinig na hindi ka matututo kapag hindi ka nakinig. Ganyan po yung gusto ng Diyos sa atin. Matuto tayong makinig. At ang unang-unang ginagamit ng Diyos na pakikinggan natin, walang iba kundi yung tatay at nanay natin. Ang tanong, nakikinig ka ba kay tatay at kay nanay? Kasi,
hindi mo pwedeng sabihin diretso nakikinig ako kay Lord, hindi po pwede. Meron tayong tinatawag na protocol. Meron tayong channel. Ang channel natin, yung tatay at nanay natin ang gagamitin ng Lord. No? Kaya hindi po pwede. Nasabihin po natin na hindi. Kay Lord lang ako makikinig. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Na makikinig ka lang kay Lord, hindi ka makikinig sa tatay at nanay mo. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. O kaya sabihin mo, mahal ko si Lord, hindi ko mahal ang tatay at nanay ko. Kung yung tatay at nanay mo na nagluwal sa'yo, nag-alaga sa'yo, hindi mo kayang mahal, si Lord pa kaya, hindi mo nakita. Hindi totoo yun. Kaya kung ikaw, nandito kang anak, sabihin mo sa tatay mo, buti na lang tatay kita. Sige, sabihin mo niya, buti na lang tatay kita. Hindi mo kayang sabihin, ano? Bakit kaya hindi kayang sabihin? Nahihiya? Mas nakakahiya. Pag hindi mo sinusunod, hindi mo pinapakinggan ng tatay mo. Hindi lang natin alam umisan, yung kalungkutan ng isang magulang o ng isang tatay, kapag hindi sumusunod yung mga anak natin. Tama ba, mga tatay? O, tuwa-tuwa tayo, ganun ng anak mo, hindi nakikinig sa akin. May ganun ba? Walang ganun, di ba? Pag tatay ka, hindi nakikinig yung anak mo, ano pakiramdam mo? Ako sa totoo lang kapag hindi nakikinig yung anak ko sa akin, ang pakiramdam ko, parang di ko yata nasabi sa kanya na gusto kong iparating. Di ba parang kumisa nasisi, yung mga tatay, di ba? Kumisa parang nasisisi natin yung sarili natin, parang di ko yata na-deliver ng gusto. Di ko yata nasabi ng gusto. At kumisa nakaka-frustrate po yun. Mga tatay, di ba nakaka-frustrate yun pag yung anak mo, hindi sumunod sa'yo, hindi nakinig sa'yo, nakaka-frustrate yun. Nakaka-frustrate yun. Hindi lang ninyo alam, mga anak, hindi nyo lang alam kung gaano ka-frustrate kami mga tatay kapag hindi kayo sumunod sa sinasabi natin. Hindi mo para sa amin yun eh. Tama mga tatay? Para sa inyo yun. Para dumating yung time na kahit wala niyo kami, may panlaban ka sa buhay. Kasi hanggang nandito ka sa mundo, palaging may laban sa buhay. Hindi natin makakaya mag-isa yan, kailangan natin ng kaagapay. Buti na lang natin pa yung tatay natin, tsaka nanay natin. Pero tanong, babalik tayo sa tanong, nakikinig ka ba? Sinusunod mo yung sinasabi ng tatay mo na huwag makisama doon sa mga dadaling tayo sa masama. Kasi yung mga tatay po, mga nanay, ang galing ng instinct. Tama, mga tatay, mga nanay. Ayun pa lang ha, ako may, nasabihin ko na, sabi ko kasi sa bahay, ang may instinct itong asawa ko. Pag may dumating agad na bisita yung mga anak ko, palaginan niya agad, hindi maganda na maging tropa ko yan. Hindi ka dadalhin sa tama na. Ang galing ng instinct. Pero hindi lang naman sa nanay, pati sa tatay. Di ba tayo pag kami dumating sa atin, nararamdaman mo na kagad? Ewan ka, binigay siguro, hindi siguro, binigay naman na regalo sa mga tatay at nanay. Pag may dumating na kasama yung kaibigan yung anak mo, nararamdaman mo kagad na, hindi ka dadalhin sa tama yan. Hindi ka dadalhin sa tama yan. No? Kaya nakakatuwa eh. No? Kapag may dumating, eto, ewan ko lang ha, mga anak, dumating na isang punto na meron kang kaibigan na dumating, yung kasama mo, nagmahal agad sa tatay at nanay mo. Yeah? Pagka ganun ang attitude mo, sasabihin ng nanay mo at tatay mo, mabuting kaibigan yan. Kasi doon pa lang sa simula eh, meron ng respeto agad eh. Meron ng respeto. Kasi pag pumunta ng bahay, hindi marunong magmano, hindi pa good morning, hindi marunong mag-good evening, isa lang ibig sabihin yan. Hindi pa siya maayos. Kasi yun pa lang yung first step pa lang yan eh. Dapat alam na nila yun. Ibig sabihin, baka hindi naturuan. Pero of course, pwede naman natin turuan. Kaya lang, ang mahirap dyan, baka mamaya, ikaw ang matangay nila, hindi sila ang matangay mo. Yun ang problema. Kaya sinasabi nga naman, huwag kang makikisama sa mga hindi masunurin sa Ama. Sa mga hindi masunurin. No? Mas silang makisama ka doon sa mga masunurin sa tatay nila. Di ba? Ewan ko lang. Tatanungin ko lang. Eto si Lowell. Okay lang ba sa iyo na makakasama niya yung mga nakikita mo na hindi nag-aaral mabuti, parang walang ambisyon sa buhay? Okay lang ba sa iyo? Hindi. So sasabihin mo sa kanya. Di ba? Sasabihin mo sa kanya,
umiwas-iwas ko dyan. Pero tanong, nakikinig ba tayo? Tayo, mga anak, nakikinig ba tayo? Ako natutuwa ako pag nakakita ko ng mga anak na nagtsatsaga, nagsisipag. Lahat ng pag nalaman mo, di ba nakakatuwa yung pag nalaman mo, no? Halimbawa, yung mga anak niya nakatapos lahat ng pag-aaral. Di ba nakakatuwa yun? Nakakatuwa yun. Kahit hirap na hirap kayo, nakatapos sa pag-aaral, nakakatuwa yun. Nakakatuwa yun. Kaya dapat pala natin isipin, ano nga ba talaga? No? Dito papasok ko, talaga bang tatay natin si Lord? Talaga bang tatay natin si Lord? Kasi kung tatay natin si Lord, dapat, kung sino yung nilagay niya, naligat natin sa buhay natin, sumusunod tayo sa kanila. Kasi utos ng Lord yan eh. Kaya lang, baka hindi pa talaga tayo anak ng Diyos. Pero paano natin malalaman kung tayo anak ng Diyos? Kailangan sumunod tayo sa kanyang mga salita. Tingnan po natin sa John 1:12. Kapag hindi mo pa ginagawa yung bagay na yan, hindi ka tatawagin anak ng Diyos. Utos ba niya o hindi? Utos niya. Nung dating ama na nasa langit. So again, kung mapapansin mo rin dyan, wala pong sinabi dyan na kailangan maging member ka ng Pateros Evangelical Church. Wala rin sinabi dyan na kailangan magpabinyag ka para ikaw ay maging anak ng Diyos. Yung lamang tumanggap at sumampalataya ay binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Masarap po na maging anak ng Diyos. Di ba? Bakit masarap? Lahat ng pagpapala na pwedeng inaasam natin, ibibigay sa atin. By the way, ang ibibigay pa ng Lord, yung kailangan natin, hindi yung gusto natin. Kasi kung minsan may mga gusto tayo na hindi naman natin kailangan. Tama ba? May mga bagay na gusto natin, pero hindi natin kailangan. Ang gusto ng Lord ang ibigay sa atin, yung alam niya na kailangan natin. Malaki po ang pagkakaiba ng kailangan natin sa gusto natin. Kailangan ba na tayo ay magkaroon ng pagkain? Kailangan ba? Ibibigay ng Lord yun. Sino dito gusto natin ng lechon? Lechon. Uy, iba, iba, no? Pero may pagkakataon na hindi naman sa atin kailangan kumain ng lechon. Of course, masarap ang lechon. No? Lalo na kung ito ay libre. Masarap kumain ng lechon lalo pag libre. Pero pag bibili ka, medyo mahal eh. Tama ba? So, ibig sabihin, ano ibig sabihin? Sinasabi ko lang po, ang bibigay lang ng Diyos, yung kailangan natin. Kaya nga niya binigay ang ating Panginoon eh. Tingnan niyo po sa John 3:16. Pakibasa po. 1, 2, 3. Kailangan na natin si Lord. Kailangan natin. Kailangan natin. Kaya nga ibinigay eh. No? Binigay. So, yung hindi natin kailangan, hindi ibibigay ng Lord. Kasi kung isang may mga bagay na pinipilit natin eh. Tapos magtatampo tayo. Ganun din yung tatay. Di ba? Sasabihin ng tatay mo, anak, kung ano yung nasa lamesa, yan ang kakainin natin. Kaya rin yung anak, kumisa, matigas ang ulo eh. Tama? Sasabihin, magpapagrab na lang po ako ng McDo at saka ng Jollibee. Again, hindi po ako against kay McDo at saka kay Jollibee. Baka ayaw namin sa pastor namin. Sabi, huwag daw namin takin. Wala po kung sinasabi gano'n na baka makontinuo. Ang sinasabi ko lang, mas masustansya po yung luto sa bahay. Kaya ang sabi gano'n, masarap na yung lutong bahay. Tsaka, sa totoo lang po, pag nagluto yung tatay at nanay mo, na hindi mo kinain, ano kaya pakiramdam ng tatay at nanay mo? Ay, hindi ako masarap magluto.
siguro kulang yung mga niluto ko. Sa part ng tatay yun, makakalungkot. Lahat na kung siya'y nagtatrabaho, uuwi ng bahay, siya pa magluluto, tapos hindi mo kakainin. Malungkot yun. Di ba, Doy? Malungkot yun. Ang hirap magluto ng kikiam, hindi kinain. No? Sa totoo lang, hindi totoo po yan, ha? Ako sa totoo lang, kaya kumisan naalala ko nun, mas gusto ko pa na, pasensya na, nandiyan na yung mga anak ko yun. Mas gusto ko pa noon na hindi sila lumaki. Yung ibig sabihin talaga na. Kasi nung bata ako, nagluluto ko sa bahay. Pag nagluto ko kung anong niluto ko, hinakain na nila. Pero ngayon, nung naglaki ka na, ayaw na kainin yung niluluto ko. Yabang, may mga pera na kasi. Pero dati, nung walang pera, kung anong lutuin sa bahay, kinakain. Tama ba? Pero yung anak ngayon, wala na. Pero salamat, tingnan natin sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ano yung kailangan natin yung ibibigay sa atin. Hindi tayo bibigyan ng Lord na ikakapahamak natin. At yung mga tatay na nandito, hindi namin kayo bibigyan ng mga anak, hindi namin kayo bibigyan ng mga bagay na makakasira sa inyo. Palaging iniisip namin yung pinaka-the best para sa inyo. Pinaka-the best. Yung alam namin the best, ha? Of course, pwede naman pag-usapan yun. Kaya lang, sa totoo lang, kami mga tatay, tuwang-tuwa kami kung ano sinabi namin, sinunod ang anak namin. Nakakatuwa pag mayroong anak na gano'n na sumusunod, nakikinig, no? Hindi sumasama dun sa mga pasaway at laging tinatanggal yung mga utos. Nagbibigay po ito ng kagalakan sa atin. Tama ba mga tatay? Diba nakakatuwa pag nalaman mo yung anak mo sinunod kung pinili yung gusto mo, sumunod sa sinasabi mo. No? Kaya, balikan natin yung sinabi kanina, no? Lagi mong tandaan, balikan natin yung kawikaan. Yung sinabi, kawikaan kanina. Yung uli. Sige, kawikaan 3:1. 3:1. Yan. Anak ko, ang aral ko ay huwag mo limutin. Lahat ng aral mo sa isipan mo itanim. Upang, yun ang gusto namin mga tatay, tumagal ang buhay mo at maging sagana ka sa lahat ng kailangan. Yun po ang pangarap ng mga tatay. Yun po ang gusto ng mga tatay. Tama ba mga tatay? Gusto natin yung anak natin tumagal at maging masagana sa lahat ng kailangan. Damay-damay yan. Damay-damay. Tayo po yung kumayo. Tayo po yung manahal. Panginoon, salamat. Dahil ang iyong mga salita ay nagpapatunay lamang na kung kami isusunod sa iyo, mararanasan po namin ang sinasabi na pagpapala galing po sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil mayroong pagkakataon para bigyan namin ng parangal ang dakilang pangalan. Sa araw nito, Panginoon, hindi lang ikaw ang maparangalan, pati po ang mga tatay sa mga oras ito. Kaya yan po, Panginoon, na pagtanim sa aming isipan ito, bilang mga anak, na makinig palagi kami sa sinasabi po ninyo, huwag kami makisama doon sa mga dadaling kami sa masama, at lagi namin tatandaan ang iyong mga utos. Salamat po, Panginoon, dahil yung mga inuutos mo po ay para sa kabubuti at ikagaganda ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakasama na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapo muna po tayo. No, tatawagin ko po ang lahat ng mga tatay dito po sa harap. By the way, binabati po natin ang kapatid na Cindy. Salamat sa pagpunta rito. Ayan po siya, palakpakan po natin. First time po yun, akala po sa ating kapatid. Salamat. Sana hindi ito yung maging una. Ay, hindi yung maging una. Hindi ito yung maging una tuloy. Palagi makasama ka po naman. Tinatawagan ko po lahat ng mga tatay. Lahat ng mga tatay. Dito po. Lahat po ng mga tatay. Punta po rito. Please. Lahat po ng mga tatay. Okay.
tayo sa gitna. Okay. Thank you. Ayan. Dito po, tayo sa gitna. Tayo sa gitna. At kung nandito po yung anak, o pwede po ba kayo magbibigay ng mga regalo natin sa mga tatay? Pero bago po natin gawin yan, papanalangin po muna natin ito mga tatay. Okay? Pwede po ba kayo natang yung mga kamay sa mga tatay? O, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng mga tatay na naririto po sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, na ginagamit mo kami na maging ehemplo sa aming mga anak. Salamat po, Panginoon, dahil binibigay niyo po kami ng lakas para magampanan namin ang aming tungkulin sa aming pamilya. Salamat din, Panginoon, binibigay niyo kami ng karunungan at kaalaman kung paano po namin palalakihin ang aming mga anak, kung paano po namin susuhet ang aming mga anak, kung paano po namin sila madadala para po sa inyo. Hindi po kami perfecto, marami po kami pagkukulang, pero salamat sa pakikinig sa sinasabi po ng iyong salita at pakisama kami sa mga masunod sa inyo at lagi namin tandaan yung utusan, magtatagumpay po kami. At hindi lang po yun, madadamay pati ang aming mga mahal sa buhay. Kasi ang sinabing punod sa iyong mga salita, pag kami naging tapat sa iyo, magiging tapat ka sa amin at hindi na kami makakaranas ng katapatan, pati na rin ang aming mga pamilya ay makakaranas ng iyong katapatan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na kami ang bawat sa tatay na naririto ay tunay na may promote namin ang iyong salita, sumunod kami sa sinasabi ng iyong salita, gampanan namin ang tungkulin namin bilang mga leader ng aming tahanan. Muli, Panginoon, salamat po ng marami at kung sino man sa aming mga tatay na narito na may mga karamdaman, kayo rin po mabigay sa amin ng recovery, kalakasan, para magawa po namin, Panginoon, patuloy ang pinakamaganda at pinakamahinang para sa inyo. Muli, Panginoon, salamat po. Dahil ang lahat ng ito ay gagawin mo dahil ikaw ang aming tunay na tatay sa buhay po namin ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalang sabag na namin. In Jesus' name, Amen. Pwede mo palakpakan natin itong mga tatay nito. Again, yung mga anak, kung nandun kayo mag-abot sa tatay po nito. Mga anak, please, kayo na mag-abot sa tatay ninyo. Kayo mag-abot. O kahit sa lolo mo, ikaw mag-abot. Please. Hindi po. Mga anak, kayo mag-abot. Thank you. Okay? Hindi mo nakakahiya na bilang anak mo gamot ka sa tatay mo. Hindi nakakahiya yan. Okay? O bakit? Nasaan yung anak? Nasaan yung mo siya. Ibig mo. Ibig mo maayos. Sabi ko, bakit nahihiya yung mga anak na sa tatay? Hindi na nakakahiya yan, isang kakanalan niya para sa ano, bigyan mo sa tatay mo. Ayan. Okay na yung basta sa lolo. Okay? Ano gagawin niyo? Ito po, yung mga tatay natin dito sa PEC. Yung iba, hindi nakarating. Pero ito po yung mga tatay. Palakpakan po natin sila kasi mga mangyari ng tatay. Okay? Sige po. Salamat po. Ayan, salamat po. Salamat po. Congratulations sa mga nag-champion. Ayan. Ngayon naman po, dadaan po tayo sa mga anak na nag-graduate, may honor, may... Saan siya? Sister Linda?
Yung ating mga kabaihan, Serena, kayo mga Eric, Westy, kayo na magtawag. Ano? Ay. Sige, Nida. Ating natawagan yung mga bata na graduate at yung may mga honors. Ano, wala ba? Sige, si Elise. Lapit na kayo dito. Si Bon, si Kenji, anak ni Jenny. Di ba kayo mga? Si Si Ellie, yung mga nag-graduate yan. Tsaka yung mga kinder na nag-moving up. May awards. May awards. Meron bang nag-graduate ng college? Meron? Wala na po ba na nag-graduate? College, si Sophia lang. Okay. Bakit ba? Ayan po. So, ayan. Bibigyan natin yung awards sa kanila. Congratulations! Ayan. So, dahil po yan sa kakayanan, alam mo na binigay sa kanila ng Panginoon. So, na-acknowledge po natin yung kanilang kasipagan. Ayan, parang na po ba? Senior four. Sige po, muli po natin silang idulog sa Panginoon. Tangin po natin sila. Panginoon naming Diyos, pinagmulan ng karunungan at katagumpayan. Muli, kinikilala namin na ikaw ang nagkaloob sa mga kabataan ito upang matapos nila ang kanilang pag-aaral, Panginoon, sa taong ito. Dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy mo pa rin po silang bigyan ng banal na takot upang sa kanilang mga ginagawa, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas. Salamat, Panginoon, sa mga magulang na nagsikap at patuloy na magsisikap pa rin, Panginoon, upang maibigay sa kanila ang kanilang mga pangailangan at sa ikaayos din po ng kanilang mga buhay. Sa iyong mga gabay, Panginoon, magiging mabuti at maayos ang kanilang kinabukasan. Salamat din, Panginoon, sa mga kabataan na hindi man kasama sa graduation ito o
or sa pagkilala ng pagtatapos, patuloy namin dinadalangin, Ama, na ito ang magbigay sa kanila ng karunungan na nagmumula sa iyo, kaliwanagan ng kaisipan, pangunawa upang sa kanilang tatahaking panibagong taon ng pag-aaral at pagsisikap, ikaw pa rin po ang siyang magbibigay sa kanila. Pakaingatan mo nga po, Panginoon, ang kanilang mga buhay, lalo-lalo na, Panginoon, sa impluensya ng sa libutan ito, sa napakabilis na sistemang pagbabago, pero ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa kanilang buhay, nababalutin mo sila, Panginoon, ng iyong salita at ng kapangyarihan sa pamamagitan, Panginoon, ng kanilang mga magulang at ng kanilang mga guardian na tatahakin ang buhay na maunlad kasama ka, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo sa kanila, na patuloy, Panginoon, kikilalanin kanila bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang kaibigan, bilang gabay sa kanilang buhay, Panginoon, na hindi sila mapapahamak dahil ikaw ay nandiyan sa kanilang mga puso at isipan. Sa lahat ng kanilang gagawin, sa lahat ng kanilang iisipin, gagamitin mo ang mga batang ito bilang ilaw at asin ng sanlibutan inilagay mo sa kanilang mga buhay. Muli, Panginoon, inaalay po namin ang buhay ng mga kabataan ito sa iyong matamis na pangalan, Jesus, at ang katagumpayan na nagmumula sa iyo aming pinagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Congratulations! Tayo po'y tumayo, magwawakas po tayo sa ano. Tayo po'y tumayo. By the way, sa next week po, yung mga kalalakihan, pupunta po tayo sa PCB pagkatapos po naman. Alas 2, pupunta po tayo. Yung sasama po sa... Meron po tayong sasakyan, sama-sama po tayo pupunta naman. Okay? Tayo po yung tumayo ng mga malalaki. Ama, maraming salamat na sa araw na ito. Kinatagpo mo lahat ng aming pangangailangan. Maging sa iyong mga salita, tinuro mo po sa amin kung ano pa lang talagang ibig sabihin ng pagiging ama sa buhay po namin. At salamat din po sa mga tatay na sa ginagamit mo, bawat isa, upang ang iyong mga salita ay may pahayag, may sabi, may pabuhay. Muli, nataas po namin, Panginoon, sa iyo, patuloy ang mga gawain namin na dinalaga mo para sa amin, kagaya ng aming mga gagawin na this coming Sunday na papunta po doon sa PCP. Dalangin po namin na maging matagumpay ito dahil makakatulong po lalo na sa aming mga kalalakihan. Tulungan niyo rin, Panginoon, sa aming pong isang linggo na gawain. Ikaw pong may taas at gawa bigyan ng kalmalatian. Bigyan niyo po kami ng kalakasan pisikal, magawa namin mga tungkulin na dapat namin gampanan bilang iyong mga lingkod. At salamat din, Panginoon, dahil kami ay magiging isang mabuting halimbawa kahit saan man dapat kami pumunta. Kung tunay na ang mga aming nakilang pangalan ay tataas namin at bibigyan po namin ng karapan. Salamat din, Panginoon, sa aming kapatid nagdiri mo ng kanilang kaarawan, ng anniversary. Papalain po, Panginoon, kung paano pinagpala niyo nung nakaraang taon dahil yung pagpalain ang buhay ng bawat isa, pagay pagsasama ng mga mag-asawa. Muli, Panginoon, tinatasin po namin sa iyo ang kalalagayan ng aming bansa. Alam na alam po rin yung Panginoon na talagang medyo nakakatakot na yung mga nakababalitaan namin, naririnig namin, napapanood namin. Pero Lord, patuloy hindi kami matatakot mga ngamba dahil Diyos ka po namin na sa patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan at magbibigay ng protection. Dahil alam po namin ang aming bansa ay kung tutusin, kung titignan namin, ay talagang napakahina. Pero salamat, meron kami isang Diyos na napakalakas na kaya kami protektahan sa anumang bagay na dumating dito sa aming bansa. Muli, Panginoon, pagpalain ang aming mga leaders, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang na nunumpunan sa gobyerno upang magampanan po niya kanyang tungkulin na may pananatapos po sa inyo. At sa aming pagkain, Panginoon, pag-celebrate pa po namin ng Father's Day, ikaw pa rin, Panginoon, na mataas, ikaw din marami natin, pakiingatan niyo po, Panginoon, bawat isa, at muli, Panginoon, nagpupuri at papasalamat po kami sa iyo, dahil ang lahat ng ito hinihingi namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen.